Kamusta guys? Today's video ay mag-unbox tayo ng pinakamurang 27-inch na monitor ng ating computer. Ito ay si YGT TN27 Game Display. Tingnan natin kung sulit nga ito pang gaming. Itong si 27-inch yung pinakamataas na size na monitor na mga gamit ko. Dahil nasanay ako sa below 20 ang size na may 768 na reso and around 20 to 22 naman na may 1080p. Sa variant naman itong YGT monitors, meron silang 19, 20, 21, 24 at itong 27. Mga kasama niya sa box ay syempre yung stand ng ating monitor, power cable, HDMI cable, connector adapter para sa stand natin, at yung instructions manual. Ito na yung monitor natin guys, manipis lang siya, slim type. Sa likod ay merong mounting holes kung gusto nyo mag wall mount. Wala tong built-in speaker guys, pero palagay ko, yung ibang model baka meron. Tapos 13 watts ang power draw nya, and HDMI or VGA ang ports na meron sa kanya. Ito napansin ko guys, pagkalagay ko ng stand, medyo naalog siya kahit onting hawak lang sa monitor natin. Kung 24-inch na monitor ng YGT binili natin, siguro parehas lang sila ng stand na to. At dito sa 27-inch, medyo nabibigatan ata yung stand natin, pero hindi naman siya basta-basta natutumba kaya okay na rin. And kinabit ko na sa PC tong 27-inch monitor ng YGT para matesting na natin. Ganito yung button layout ni YGT natin na nasa likod ng monitor. Ito naman guys yung mga menu sa controls ni YGT monitor natin. Pwede mo i-configure yung brightness, contrast, sharpness at iba pa. Pero itong akin ay naka-default lang pagkakabit ko ng HDMI na cable. Itong monitor natin guys, TN yung panel niya kaya mas gusto ko to sa gaming kaysa sa mga IPS na panel at mukhang matibay naman yung screen niya. 1920 by 1080 ang resolution ng monitor natin na may 60Hz. Dito sa box niya ay 75Hz ang pwede sa kanya na configure naman niya sa graphic setting ng motherboard natin or video card katulad nito, punta lang sa Nvidia panel, scroll down para makita yung ibang option at dito sa PC tab ng resolution, makikita yung 75Hz. Pero 60Hz lang ako since nasanay na rin ako dito. Okay rin naman yung 75Hz kapag naka-AMD yung gamit mo na video card using FreeSync na panel. And yung panghuling button niya guys ay option to choose from either VGA or HDMI. And syempre, try natin yan sa games. Smooth and maganda na rin yung display niya para sa akin at nakakalula lang sa una since mas malaki yung size na monitor ko ngayon dahil nasa same table distance lang ako. And regarding naman sa quality, stable naman sa 60fps at wala ko napapansin na delay or lag sa kanya kaya sulit yung bili ko sa ganitong monitor. And conclusion natin guys, so far nagustuhan ko naman siya at siguradong panalo ko na rin dito, lalo na kung under 3K mo lang siya nabili. Regarding naman kung durable siya, update ko na lang kayo sa comment section kung sakali magka-issue or masira yung monitor natin. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod natin na uploads.